last minute, umatras si groom. Tinext ka, hindi natuloy ang kasal. Attorney Yang, musta? Attorney Yang, maaari ko bang kasuhan ng ex ko dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako na pakakasalan niya ako? Okay, girls, listen, no? Kung parang Catriona and Sam Milby ang peg nyo na may proposal at hindi natuloy yung kasal, eto po, makinig kayo at himay-himayin po natin. Ang sabi ng Supreme Court sa 1964 na case ng Wasmer versus Velez, a mere breach of promise to marry is not an actionable wrong. Take note po of, quote-unquote, actionable wrong. Hindi daw po actionable wrong ang mere breach of promise to marry. Ano ba ang actionable wrong, attorney? Let's say, ganito, in our own words, ang actionable wrong is yung may ginawang mali sa'yo, pero hindi siya actionable. Yung parang wala kang maikaso sa kanya. Yung pag-propose sa'yo, at yung hindi niya tinuloy na pakasalan ka after niyang mag-propose sa'yo, is just a mere breach. It's not an actionable wrong. Pero paano naman, attorney? Kung nag-propose siya sa akin at nag-prepare na kami, nakapagpa-prenup na kayo, ranging from 50,000 to hundreds of thousand. Meron na kayong wedding gown ranging from 50 to 100,000. Nakapag-book na kayo ng honeymoon nyo in advance. Plane tickets, hotels, kung saan man yon. Let's say 50 to hundreds of thousands. Nagpatahi na kayo ng iyong wedding gown ranging from 20 to hundreds of thousands. And nagpatahi na kayo ng damit ng inyong mga bridesmaids, ng mga flower girls, ring bearer. Nag-down na kayo sa venue. Nag-DP na rin kayo sa church. Nagpa-schedule na kayo sa simbahan. Nag-apply na kayo ng lisensya para magpakasal. Nabook nyo na yung HMUA, bayad na siya. HMUA hair and makeup artist. Nag-invite pa kayo ng mga singers nakakanta during the wedding. More or less, aabot yun siguro 500,000 to millions for the celebration lang ng wedding yun. And of course, the honeymoon. Magkano yun? So, ang laki na nagastos nyo. What if, attorney, ganon ang sitwasyon? Ang dami na naming nagastos. And what if hati kayo or mas malaki yung na-contribute mo? And last minute, umatras si groom. Tinext ka, hindi natuloy ang kasal. Ganon-ganon po yung nangyari sa kaso ni Wasmer versus Velez. Si groom, 2 days before the wedding, sinabihan niya, si bride-to-be niya, sinulatan niya, I'm sorry, si Beatrice kasi yon. Kailangan nating i-postpone ang wedding dahil kumokontra si mother. So, ipo-postpone na lang natin. That was 2 days before the wedding. And ultimately, talagang hindi na nagparamdam yung groom sa kanya. Si bride-to-be, nag-apply na sila ng lisensya to get married. Meron na siyang mga damit, may gown na siya. Naimbitahan niya na yung mga ninong. At padala siya ng invitation. So alam na ng lahat na ikakasal siya. Even the bridal shower tapos na. Anong ihaharap niya sa araw ng kasal? Hindi rin siya magpapakita. Kaya ang sabi ng Supreme Court, although a mere breach of promise to marry is not an actionable wrong, but to formally set a wedding, yung may preparation ka na, nag-apply na kayo ng lisensya, may publicity ka na, binalita mo na, nagpadala ka na ng invitation, only for the groom to walk out when the matrimony is about to be solemnized, that's a different matter. Kaya ang sabi ng Supreme Court, yung groom na nag-walk out, na ilang days na lang before the marriage, despite the preparation, despite the publicity, napadala mo na lahat ng invitations mo, gumastos na kayo, ay dapat answerable for damages under Article 21 of the Civil Code. Nakasaad sa Article 21 ng Civil Code na any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy, shall compensate the latter for the damage. Kahit na ina-emphasize lagi ng Supreme Court that a mere breach of a promise to marry is not an actionable wrong, but to be subjected to an embarrassment, napahiya ka, and agony, nasaktan ka dahil iniwan ka sa altar pagkatapos ng preparations mo and gastos mo. Ayon sa Supreme Court, this should not go unpunished.
punished. Dapat talagang maparusahan ito by awarding damages. Ano-ano ang mga damages na maaari mong ma-recover? Pag ganito ang sitwasyon mo, maaari kayong makapag-recover ng actual damages, moral damages, and even exemplary damages. Ano yung actual damages? Ito yung mismong mga expenses na na-incur mo. Ano naman ang moral damages? Moral damages naman, dahil sa hindi natuloy, nag-walk out si groom sa'yo, hindi natuloy ang wedding day mo, nagkaroon ka ng physical suffering, sakit ng puso mo, ang sakit ng dibdib mo, hindi ka makahinga, nag-collapse ka pa, or what, physical suffering. Nagkaroon ka pa ng mental anguish, no? Nag-suffer, kakaisip, oh my God, ito yung nangyari, nag-walk out ang groom sa akin. So, nagkaroon ka ng mental anguish. What else? Serious anxiety. So, nagkaroon ka ng anxiety. Syempre, ikaw ba naman na hindi matuloy yung kasal mo, hindi ka magkakaroon ng serious anxiety, baka nga mag-breakdown ka pa, no? And besmirch reputation. Nasira ang reputasyon mo. Hindi lang yung reputasyon mo as an individual, kundi yung reputasyon ng buong pamilya mo. Moral shock, wounded feelings. Wounded feelings, saktan ang feelings mo dahil sa pag-walk out niya. Pag-award ng damages is not because of a mere breach of a promise to marry. Pwede mo siyang habulin for damages because of Article 21 of the Civil Code. This is unjustifiably contrary to customs. Ano yung customs na tinutukoy dito? Yung pagpapakasal nyo, you're supposed to get married, nag-prepare na kayo, syempre tradition natin yun, custom natin na yung magpakasal, maghahanda ka, padala ka ng invitation, ang dami mong iimbitahang mga pamilya, bisita. That is contrary to good customs nating mga Pilipino. Maaari kang ma-award ng damages for that broken engagement, but you were subjected to embarrassment and agony of being left at the altar. Yun, pwede nyo pong gamitin yun at makapag-recover kayo ng damages. Mag-compensate ka lang naman sa ginawa niya sa'yo. Idagdag ko lang dito, dapat po na ang taong, it could be a woman, it could be a man, na nagsisik na mag-recover ng damages, dapat po in good faith siya. O kaya girls, alam nyo na, pwede nyo habulin, but of course, kailangan ay in good faith kayo para maka-recover kayo ng damages. Again, always remember, God is blessing us so we can be a blessing to others. This is your friendly neighborhood attorney, Attorney.